Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Sumapayapang pagkinig po sa inyong lahat, mga minamahalang mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Brother Ronnie Aclo po, sumayin niyo pong lahat ang kapayapaan. Angela May Aclo po, sumayin niyo lahat ang kapayapaan. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Ako po si Sister Marjorie ng San Rafael. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang pakikinig sa inyong lahat, mga minamahalang mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Ang himpilan ng ating mapagmahal na inang Berhing Maria. Linggo na naman po ng gabi at kayo ay muli na naman naming inaanyayahan na kami ay inyong samahan sa aming pagtatanghal ng ating programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Ito po ay isang pagbabalik tanaw sa Ebanghelyo at mga aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo bilang pagsalamin at pag-uugnay sa ating mga karanasan sa pang-araw-araw nating buhay. Hangad po ng programa natin ito na makapagatid sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, Holy Mother of the Word, for the precious gift of Radyo Maria, which you've put in our hands so that it may bear fruits. Teach us each day, O handmaid of the Lord, to serve with humility and perseverance, with courage and fidelity, responding generously to your heart's desire. O Queen of Radyo Maria, help us become apostles of your love. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa pagbabasa po ng ating panalangin na po, sa pag-aalay ng ating panalangin. At muli po, mga minamahalang mga taga-subaybay, kayo po ay muli naming inaanyayahan sa atin pong programang ang mistisismo ng pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. At tayo po ay dumarako na nga po sa ikalimang bahagi o ikalimang aklat ng atin pong pagtatanghal ng atin pong programang ang mistisismo, na atin pong paulit-ulit na sinasabing ito po ay isang pagtuklas at pagpapahayag po ng mga kahiwagaan at mga munting mga hiwaga po ng ating pananampalataya na atin pong pinagsusumikapan na atin pong maunawaan sa tulong na rin po ng Holy Spirit na atin pong tinatawagan sa atin pong palagi ang pagtatanghal, mga minamahalang mga taga-subaybay. At nakaraan nga pong linggo, nga po, nag-umpisa po tayo sa atin pong pagbubukas ng mga paksa tungkol po sa atin pong ikalimang aklat ng atin pong pagtatanghal ng programang mistisismo. At sa atin pong patuloy pong pagbabalik tanaw, ito po ay isa pong paghahandog sa inyo ng programa ng mistisismo sa inyo pong mga tagapakinig ng Radyo Maria, lalo higit po sa mga abala po sa mga pang-araw-araw na gawain at mga lakad na hindi na po natin masyadong halos hindi na po tayo nagkakaroon ng panahon para po mapakinggan man lamang ang mga pananalita ng ating Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan man lamang po ng ating programang Balik Tanaw,
atin pong maipahatid sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ang mga sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang Ebanghelyo na binabasa po tuwing meron pong pagdiriwang ng Santa Misa sa ating inang simbahan. At sa araw pong ito, tayo po ay muling tatahak sa pagbabalik tanaw sa mga Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero bago po yan, atin po munang sigurong bigyan ng pagpupugay ang Ebanghelyo po para sa panibagong linggong ito. Ano po? Yung pong topics natin sa pagbabalik sa pagpupugay Ebanghelyo ngayon ay pinagdiriwang ang Pentecost o yung pagpanaog pala ng Espiritu Santo sapagkat ito yung araw ng Opo. Yung ika-50th from 50 days po, birthday po ng Simbahang Katoliko. Opo. At ito na po ang pagbabalik tanaw sa ating Ebanghelyo sa linggong ito. Sumainyo po ang Panginoon. Sumainyo rin. Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sang-ayon kay San Juan na may kabanata 28, talata 11 hanggang 23. Wala tipo sa inyo ba? Kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng Sanlinggo, samantalang nakapinid ang mga pintuan sa kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot sa mga Hudyo, si Jesus ay dumating na pagitna sa kanila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nagalak ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Sinabi na naman sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkasabi nito, hiningahan sila na ang wika, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang mga kasalanan ninuman na inyong patawarin ay pinatatawad sa kanila, at ang mga kasalanan ninuman na inyong panatilihin ay mananatili." Ito po mga kapatid ang banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa pagbabasa po at pagpupugay ng Ebanghelyo. At sa ngayon po, tayo po ay darako na sa pagbabalik tanaw sa Ebanghelyo ng mga nakaraang Sanlinggo. Ito po ay napapabilang po sa date na June 5 to 10. June 10. Nung pong araw ng Lunes, Sister Angela, pakibasa nga. Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos na may kabanata 12, talata 1 hanggang 12. Purihin po kayo, Kristo. At muli siyang nangaral sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang tao na nagtanim ng ubasan. Binakuran nito, humukay ng isang pisaang ubas at nagtayo ng isang bantayan. Pagkatapos, pinaupahan niya sa mga manggagawa at naparoon sa ibang lupain. Pagdating ng panahon, pinaparoon niya ang kanyang utusan sa mga manggagawa upang kunin sa kanila ang kanyang bahagi sa mga bunga ng ubasan. Ngunit sinunggaban nila ito, hinampas at pinauwing walang dala. Nagpadala uli siya sa kanila ng ibang utusan. Gayon din ang kanilang ginawa, hinampas siya sa ulo at tinuya. At nagsugo siya ng isa pa, ito'y pinatay nila, at marami pa siyang ipinadala. Ang iba ay binugbog nila at ang iba ay pinatay. May isa pang natitira sa kanya, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang huling pinaparoon niya sa kanila at winika sa kanya sarili, "Igagalang nila ang aking anak." Datapot nag-usap ang mga manggagawang iyon, "Narito ang tagapagmana, patayin natin siya upang sa atin ang mana." Kapag dakay sinunggaban siya, pinatay at tinapon sa labas ng ubasan. Ano ang gagawin ng Panginoon ng ubasan? Darating siya, papatayin niya ang mga manggagawa at ibibigay sa iba ang ubasan. Hindi ba ninyo nabasa ang kasulatang ito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay naging panulukang bato. Ang Panginoon ang may gawa nito at kahanga-hanga sa ating mga mata.
Tinangka nilang huliin siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat nabatid nilang sila ang tinutukoy ng nasabing talinghaga. Kaya iniwan siya at tumalis sila. Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. At yan po yung ebanghelyo, mga minamahalay mga taga-subaybay, na binasa po nung nakaraang Monday, sa atin pong pagdiriwang ng linggo ng Pentecost Day. Kaya naman po sinasabi ron na nung nakaraang linggo, na yun po yung linggo na ang birthday po ng ating inang simbahan, mga minamahalay mga taga-subaybayan po, sapagkat nung sila ay hiningahan ng Espiritu Santo ng ating Panginoon, sila ay nagsimula ng magpangaral. At doon na po nagsimula yung simbahan, na itayo ang simbahan. Hindi po sa pamamagitan ng konkretong simbahan, kaagad. Kapagkat ang simbahan nga po ay hindi naman yung kaprasong semento at saka yero, ay hindi po yung simbahang sinasabi talaga ng ating Panginoon Jesucristo, kundi tayo po na mga mananampalataya na nagkakaisa ang siyang tunay na simbahan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman po rin sa kwento na binasa po kanina, yun po yun talinhaga po ng ubasan, mga Sister Marjorie. Apo, bro. Ano ba sa kwento yun? Ayun, yung ubasan nga na sa tingin ko po, ito po yung pinadala ng ating Panginoon. Yung ubasan na itinanim po sa mundo, ito po yung ang Diyos Ama na nagbigay sa atin ng buhay. Tapos, yung mga naparito po upang kuhanin yung bunga ng ubasan. Ito po yung noong panahon, nagsimula kay Noe, kay Elias, kay Moises. At ngayon nga po sa panahon natin, dahil last week inaano po natin yung Pentecost Sunday, yung sa mga apostol naman po, na sila nga po yung nanguna. At magpasa hanggang ngayon po, tayo naman po yung kinukuhanan ng bunga ng ubasan na yun. Yung mga nabinyagan po ng mga Kristiyano Katoliko. So, kaya nga po kung ating pong susundan yung kwento, ito yung chronological story po ng kung paano pong naganap sa mga utusan ng Diyos yung mga bagay-bagay, magmula nga po sa mga propeta na inutusan ng Diyos o pinadala ng Diyos. Opo. Pero karamihan sa mga yan, makikita po natin na sila nga hindi tinanggap ng tao. At yung pagpapahayag nila na merong isang Diyos na makapangyarihan, meron pong sumampalataya, meron din po naman talagang patuloy na hindi po naniniwala. Gayon din po naman sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung ating Panginoong Jesucristo, sa kwento nga po niya, dumating yung pinadala yung anak, sabi nga po sa kwento, mga minamahalay mga taga-subaybay, at yun din ay hindi rin pinaniwalaan, at bagkos ito ay pinatay. At nga po, yung ating Panginoon Jesucristo ay pinako sa krus. Opo. Hindi naman po natin masisisi ang mga pangyayari, sapagkat yan nga po ay isang kasaysayang nakasulat na magaganap. At alam po ng ating Panginoong Jesucristo ang mga bagay na yon, sapagkat yun ay kailangan mangyari para po sa higit na ikalalawak ng pananampalataya ng tao, sa pamamagitan nga po ng pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo na sinabing tinaguri ang batong panulok, cornerstone. Na hanggang sa ngayon, sabi nga po, ang Kristo o ang isang propetang binigyan ng kahiyahiyang kamatayan, makikita niyo po naman natin po sa kanyang dinanas. Ginulpi lahat, pinagpasan ng krus, pagkatapos ipinako ng tila ba hayo, parang halimaw na ipinako sa krus, pero pagkatapos po ng lahat ng mga pangyayaring naganap na yon, ito po ang Kristyanismo sa ibabaw ng mundo, na lumaganap sa kasaysayan po ng pananampalataya. At katulad din po ng atin, may ugnay din po naman natin sa ating mga sarili,
mga minamahal na mga taga-subaybay, kung tayo po minsan sa ating buhay, nakakaranas po tayong tila ba tayo hindi po tinatanggap ng ating kapwa, para bang meron tayong malaking pagkakasala sa kanila, maging alalahanin po natin ang ating Panginoon Kristo at atin pong ilagak sa kanyang mga hirap, ang lahat ng mga hirap na ating nararanasan sa atin pong pang-araw-araw na buhay, sapagkat siya man hindi rin tinanggap dito nung una, pero sabi nga po sa pamamagitan po ng ating pagpapatuloy, sa ating pagkapit sa atin pong matuwid na paniniwala, makikita rin po ng ating kapwa na tayo po nasa matuwid na landas. Yan po ang kasaysayan din po ng ating pananampalatayang Kristiyano Katoliko, na sa pagpupursige po ng ating mga minamahal na mga apostol, kamatayan man, sa iba't ibang paraan, nanatili po silang matatag. Ayan po yung ating pananampalatayang Kristiyano Katoliko na tinaguri ang batong panulok, isang pananampalatayang batong panulok na matatag, at sinasabi nga ating Panginoong Kristo sa kanyang pangako, ako ay isa sa inyo hanggang sa katapusan ng daigdig. At ito po ang pananampalatayang hindi iniwan kailanman ng ating Panginoong Kristo, sapagkat patuloy po ang pagbabahagi ng kanyang katawan at dugo sa mga inang simbahan natin na atin pong dinadaluhang Santa Misa. Ikalawang Ebanghelyo, Sister Angela. Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos na may kabanata 1, talata 13 hanggang 17. Walhati po sa inyo, Panginoon. Nagpadala sila ng ilang Pariseo at mga Herodiano upang hulihin siya sa kanyang pananalita. Nang dumating sila ay winika sa kanya, "Guro, nalalaman namin na ikaw ay tapat at di ka nangingimi kanino man. Palibhas ay wala kang itinatanging tao at ang itinuturo mo ay ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan. Matuwid bang magbayad ng buwis sa Cesar o hindi? Dapat ba kaming magbayad ng buwis o hindi?" Nang mahalata ni Jesus ang kanilang pagbabalat kayo, ay winika sa kanila, "Bakit ninyo ako sinusubok? Dalhin ninyo sa akin ang 1 denaryo ng aking makita." Nang dinalhan siya ay winika sa kanila, "Kanino ang larawang ito at ang nakasulat?" Sumagot sila, "Sa Cesar." Nang magkagayon ay sinabi ni Jesus sa kanila, "Ibigay nga ninyo sa Cesar ang nauukol sa Cesar at sa Diyos ang nauukol sa Diyos." At namangha sila sa kanya. Ito po mga kapatid ang banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. Napakaganda po ng Ebanghelyo na yan, ng ating Panginoong Kristo. Bago po natin talakayin yan, bigyan na po muna natin ang paalala ng ating himpilan. I am Bishop Rodolfo Beltran. I'm here to greet everyone and to encourage everyone to listen to the Radio Maria Philippines, not only in Tarlac but everywhere already. This is a beautiful instrument for evangelization. Please listen to it and encourage everyone, inspire everyone to listen to the Word of God and through the inspiration of Our Lady. Thank you and God bless to all of you. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahalay na ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sa atin pong pagpapatuloy sa binasa po na Ebanghelyo ng Tuesday sa ating inasimbahan, pinamagatan po ito ng ating pong liturhiya na give to God what is God's, ibigay sa Diyos, kumbaga yung para sa Diyos at ibigay sa tao para sa tao. Pero bagong lahat, Sister Marjorie, meron ba tayong dyan? Yung sharing. Sharing. Meron ba? For June 8 pa, bro. Okay, So, ito po yung topics natin na sinasabi ng ating Panginoon na
ibigay sa Diyos ang para sa Diyos at ang sa Cesar ay para sa Cesar. Ano po. At yan nga po sa ating kapanahunan, nagkakaroon nga po ng diyan nga po nagkakaroon ng division, ano po, ang state sa church, ano po, yung the separation of the church and the state, ano po, yung gobyerno at ng simbahan. Kaya kadalasan nakakarinig po tayo ng batikos ng gobyerno, no, na simbahan daw po nakikialam sa estado, ano po, tungkol sa kanyang mga gustong gawin. Ang simbahan naman po kasi may kalayaan din po naman kasi ang simbahan na magpahayag ng kanyang sariling opinyon o pananaw kung sakaling kung ito ay merong nakikitang paglabag sa panuntunan ng atin pong pananampalataya. Kaya katulad po ng mga topic ng nakaraan, mga issue, ano po, na tungkol sa death penalty, ano po. Sister Marjorie, ano bang ano niyo doon? Tingin niyo sa ganung klase ng gustong mangyari ng ibang sa gobyerno? Yung mga death penalty. Yung iba naman po kasi ang iniisip kasi nila doon, parang warning lang na akala po siguro nila because of that na nagpalabas ng death penalty. Sa tingin po nila na mapipigilan po nila yung paglaganap ng mga droga. At buhay na katotohanan naman po yan dahil tayo nga mahilig tayo sa mga rules and regulations, di po ba, na kapag tayo ay lumabag doon, may mga karapatang violations tayong matatanggap, na isa namang buhay na katotohanan sa atin yun na ito ay isang mabisang pamamaraan. Pero dahil buhay na po yung pinag-uusapan naman natin doon sa death penalty, lumalabag naman na po tayo sa kautusan ng Diyos. So dito nagkakaroon ng discrimination sa, yun nga, parang separated na yung state dun sa Catholic Church. So yun po yung sa... O kaya nga po, bagamat sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ibigay sa Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos, ang sinasabi doon ay yung mga hindi na involve ang buhay ng tao. Ano po? Kasi ang buhay, iba na yan eh. Opo. Ayan ay nasasakop na ng simbahan sapagkat pananampalataya ang pinag-uusapan dyan. Ano po? Kumbaga hindi na po appropriate Opo. Kung mga material na bagay lang, ano po, na ito'y pwede namang i-manage ng Estado tong mga ganyang klase ng mga material na bagay. Pero pagdating po sa espiritualidad, dahil sigit buhay, ano po, may karapatan po ang simbahan. May malaki po siyang karapatan upang magsalita para po sa paksang yan, na kung ang buhay ng tao ang masasalanta, ay hindi po pahintulutan ng ating inasimbahan yan sapagkat tayo po ay isang Kristiyanong bansa. At kailanman ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi po nagturo ng pagpuksa o pagsalanta ng buhay ng tao. Ano po? Kaya nga po sa mga batas ng ating Panginoon Jesucristo, nakapako na nga po siya sa krus, ano po, sa kanyang pananalita. Ano po sinasabi niya? Pinako na siya ng tao. Aba ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Ano po? Batas ng pag-ibig po ang taglay-taglay po ng ating pananampalatayang Kristiyano, Katoliko, Kristiyano, no? Bilang mga Kristiyano, pag-ibig po ang ating pong pinupunla rito. At sinasabi natin na ang Diyos ay pag-ibig. Nasaan po ang pag-ibig naman kung yung buhay natin ng isang tao ay ating pupuksain, ano po? Kaya yan po yung atin pong naging paksa, mga nakaraan, ano po? At nawa, sana po magpatuloy po sa ating komunidad, sa ating lipunan, na ang buhay ay bigyan ng pahalaga. Sabi nga po, ito ay napapabilang sa Diyos. Dapat po nating ingatan, dapat nating mahalin, dapat nating itaguyod, ano po, dapat nating bantayan, palaguin. Dapat nating mahalin, ano po, sapagkat ito ay isang biyayang higit galing po sa Diyos. Tumako po tayo sa ikatlong ebanghelyo ng Wednesday. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan, na may kabanata 12, talata 18 hanggang 27. Walati po sa inyo, Panginoon.
Pagkatapos, lumapit sa kanya ang mga Saduseo na nagsasabing walang muling pagkabuhay at nagtanong sila sa kanya, Guro, si Moises ay sumulat sa amin na kung ang isang lalaki ay mamamatay at maiwan ng kanyang asawa na walang anak, ang kapatid na lalaki ay pakakasal sa balo upang bigyan ng anak ang kapatid na namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Ang panganay ay nag-asawa at namatay na walang naiwang anak. Ang pangalawa ay napakasal sa balo at namatay rin na walang naiwang anak. At gayon din ang pangatlo. At ang 7 ay walang naiwang anak. Sa katapusan ay namatay rin ang babae. Sa muling pagkabuhay, kapag nabuhay silang muli, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae? Gayong siya'y naging asawa ng 7. Winika ni Jesus sa kanila, hindi baga kayo nagkakamali sapagkat di ninyo nababatid ang mga kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos? Sapagkat sa muling pagkabuhay ay hindi na sila mag-aasawa at di na pag-aasawahin, kundi sila ay matutulad sa mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises ang sinabi ng Diyos sa kanya sa halamang nagniningas? Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Hindi siya Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay. Kayo'y talagang nagkakamali. Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin Puri po kayo, O Kristo. God of Living. Yan po yung pamagat nung binasa ng ating kapatid. Ano po? Na yun nga po, yung mga Saduseo nagtanong sa ating Panginoon Kristo sapagkat sila ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Ano po? At yun nga po muling pagkabuhay kasi nung mga panahon na yon hindi pa po nagaganap. Ano, Sister Marjorie? Sa inyo pong pananaw, ano po, Sister Marjorie? Opo. Yung kwento ng muling pagkabuhay. Ayun, yung muling pagkabuhay po kasi dalawa to sabi po nila. Yung una po yung pagkabuhay sa pagkamatay sa material, mabubuhay sa spirito, tsaka yung literal po na pagkamatay ng tao. So, dito nga po sa muling pagkabuhay, yung God of the Living, ang sinasabi naman dito is yung kapag tayo po ay patuloy na sumasampalataya sa Diyos, nabubuhay na tayo sa Kanya, no, tayo ay unti-unti na nagbabago, naiwasan natin yung mga pagkakasala, yung paggawa ng masama, at sa mga ganong paraan, tayo ay nabubuhay na sa spirito at hindi na sa laman, na higit sa lahat po tayo ay nabubuhay na para sa Diyos. Apo. Kaya God of the Living, yun po na nabubuhay na ang Diyos sa sarili po natin. Ibig pong sabihin, kung tayo patay sa pananampalataya, Opo. hindi po natin siya masasabing Diyos, ano po, kasi Opo. patay tayo sa pananampalataya Wala po tayong pananampalataya. Kaya kung tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya, siya po ay Diyos natin, ano po. Mga minamahal na yung mga taga-subaybay. Kaya sa kwento po kasi dito, ano po, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, yung nagtatanong po kasi, di po ba yun daw ng 7 asawa na nangamatay lahat, sino raw po maging asawa nung balong babae, ano po, sa muling pagkabuhay. Nasasabi nga po ng ating Panginoon Kristo na sila ay matutulad na sa mga anghel. Ngayon, ang karamihan po kasi sa iba, masyado pa pong pinalalalim pa o pinasasagit pa ang ulo kung paano yung sinabi ng Panginoon na sila ay mabubuhay na katulad ng mga anghel na hindi na pag-aasawahin. Wala nang mag-aasawa sapagkat sila ay matutulad na sa mga anghel. Bakit po? Kasi buhay makalangit na po tayo, hindi na po buhay makalupa. Ang pag-aasawa, dito lang po sa buhay makalupa. Sa buhay makalangit, hindi na po. Ano po, yun sinasabi nga po, sa muling pagkabuhay, meron nga po nagtanong pa sa akin Brother, ano ba pagkakaano kaya sinabi na sa muling pagkabuhay? Yung pa rin magkatawan natin, ganito pa rin ang itsura. Sabi sa akin. Masyado siyang problemado sa tanong niya kasi maganda siya Opo. Parang ayaw niyang tanggapin na malulusaw yung katawan niya. Pagkatapos sa muling pagkabuhay po mga minamahal at mga taga-subaybay, iba yung magiging itsura niya. Sabi ko naman sa kanya, bakit ang ating mga Panginoon Kristo nung
kung siya ay nabuhay na maguli, na iba ba yung itsura niya? Ilan mong binabanggit po yata sa Bible na nag-iba yung itsura. Opo. At wala rin namang sinasabi ang ating banal na, ang ating Panginoong Jesucristo na mabubuhay kayong maguli, pero iba ng itsura. Ano po? Doon po tayo kumapit, kaya nga po tayo, meron po tayong dinadasal na sumasampalataya, ano po, mabubuhay na maguli ang mga nangamatay na tao at may buhay na walang hanggan. Ano po? Kung tayo po mabuhay na maguli, kung siguro ibang mukha natin, hindi po tayo nabuhay maguli. Ano po, mga minamahal ng mga taga-subaybay. Kasi sinabi po, mabubuhay tayo maguli, tayo mismo siguro. Yun po yung pagkakaintindi po natin. Kasi kung hindi po tayo yung ibang itsura po tayo, hindi po tayo nabuhay na maguli. Ano po. Pero wag na po nating pasakitin ang ulo natin doon. Sumampalataya na lang po tayo na mayroong muling pagkabuhay na binanggit po ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po, mga minamahal ng mga taga-subaybay. Para hindi na po tayo tubuan ng pag-aalinlangan. At higit sa lahat, ang atin nalaman po siguro tingnan dito ay yung habang tayo nabubuhay, tayo po ay maghanap ng pagkakataon na tayo po ay makapaglingkod sa Diyos. Huwag po natin problemahin yung muling pagkabuhay. Ang problemahin po natin, kung sa muling pagkabuhay tayo po ay maging karapat-dapat doon. Ano po? Kaya habang tayo po ay nabubuhay, sabi nga po siya ay hindi Diyos ng mga patay. Kaya pagpatay na po tayo, wala na po tayong chance para tayo po ay tumarbaho para sa buhay na walang hanggan. Kaya ang problemahin po natin, ito pong tayo po paano po makakarating sa buhay na walang hanggan. At ang chance po natin, ito pong hiningang ibinigay po sa atin, sa atin pong mga sarili sa oras na ito, mga minamahal ng mga taga-subaybay, saan man tayong sulok ng mundo, ng ating lugar, naroon. Isipin po natin yung hininga po na ating tinataglay ngayon. Yan po yung chance na ibinigay ng Diyos sa atin para sa araw na ito, sa pagkakataong ito, para tayo po ay makapaglingkod sa Kanya. At dalangin po natin na sana kinabukasan po, taglay-taglay pa po natin yan at sa panibagong araw na yan, makapagsimula po tayo na makabuo ng isang gawain na makapagbibigay lugod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat siya nga po ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Habang tayo po ay nabubuhay, gamitin po natin ng pag-asa. Mako po tayo sa ika-4 na Ebanghelyo. Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos na may kabanata 12, talata 28 hanggang 34. Nalati po sa inyo, Panginoon. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isang eskriba at nakita ang mabuting pagkasagot niya sa kanila. Kaya lumapit sa kanya upang magtanong ng ganito, alin ba ang una sa lahat ng utos? Sinagot siya ni Jesus, ang una sa lahat ng utos ay ito, makinig ka, Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay siyang kaisa-isang Panginoon at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip at ng buo mong lakas. Narito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Winika sa kanya ng skriba, tumpak, Guro, tama ang iyong sinabi na siya ay kaisa-isa at liban sa kanya ay wala ng iba. Ang umibig naman sa kanya ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas at ang umibig sa kapwa gaya sa sarili ay mahalaga pa kaysa lahat ng susunuging handog at hain. Nang makita ni Jesus ang matalino niyang pagsagot ay sinabi sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong sa kanya. Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, Kristo. At meron po tayong pagbabahagi, bro. Galing po kay Brother Jimmy. Sinasabi po, sinasaad sa ebanghelyong ito ang tungkol sa utos ng ating Panginoon. Una ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip at ng buo mong lakas. Pag sinabi pong buo, ibig sabihin walang ibang iibigin maliban sa Kanya. Walang kahati sa pagmamahal. Paano nga ba natin maisasakatuparan ang lahat ng ito
Kung tayo'y patuloy na abala sa mga bagay na lumilipas, mga nakasanayang hilig ng ating katawan, mga kayamanang nagdadala sa pandaliang kaaliwan sa buhay. Saan tayo kukuha ng lakas kung wala naman tayong dakilang hangarin para sa Diyos? Subalit kung lagi sana natin pakaisipin lahat ng kasalanan ay may kaakibat na kaparusahan. Huwag sanang hayaang patuloy na sumuway sa mga batas na itinakda, sapagkat ang pagsunod sa batas ay isang paraan upang madisiplina natin ang ating sarili. At kung tayo'y disiplinadong tao, tayo'y unti-unting mapapalapit sa Diyos. Ang ibigin ang Diyos ng buong puso ay katapatan, ang ibigin ng Diyos ng buong isip ay karunungan, ang ibigin ang Diyos ng buong lakas ay isang paggawa ukol sa kanyang kalooban. Ibigin natin siya ng buong kaluluwa upang tayo'y maging isang ganap at karapat-dapat na tawaging mga anak ng Diyos. Salamat po, Brother Jimmy. Maraming salamat, bro, sa inyo pong pagkikibahagi. Yung pinakadakilang kautusan o commandment o batas ng ating Panginoon. Ang batas ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sister Angela, meron ka bang may share dito sa pag-ibig sa Diyos? Pag-ibig sa Diyos, parang sa pananampalataya rin po. Yun. Maipapakita nyo po yung pag-ibig nyo sa Diyos through prayers. Tsaka yung pananalig mo sa Kanya. Yun po, pananalig sa Kanya. Ay, sa pag-ibig naman sa kapwa. Pag-ibig sa kapwa, siguro kung paano mo itrato yung sarili mo. Ganun rin yung papakita mo rin sa kanila. Kung gaano mo nire-respeto yung sarili mo, ganun din sa kanila. Okay. Yun ang pag-ibig sa Diyos, sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ganda. Maganda po ang yung nasabi, Sister Angela, no? Paano nire-respeto ang sarili mo, yun din yung gagawin mo sa kapwa mo. Sister Marjorie. Ayun, yung sa pag-ibig sa Diyos, na katulad po ng sinasabi ni Brother Jimmy na unang-una po dyan is yung sumunod sa mga ipinag-uutos niya. Yung reverence po natin, yung paggalang po natin sa Diyos. Number 1 po yun na through that, no, na sa pagsunod natin sa mga batas ng ating Panginoon, na ipagkikita natin na mahal natin siya, lalo tigit kung yung sarili natin iniuukol natin para sa Kanya, no? Magkaroon tayo ng ugnayan po palagi sa Diyos. At lahat po ng mga nalalaman po natin, no, sa simbahan po, yung mga tinuturo sa atin, yun naman po ay pagkaloob natin sa kapwa natin, na doon po natin pwedeng ipakita yung pag-ibig natin sa kanila. Respect them, love them, yun nga sabi ni Sister Angela, respect yourself as you respect others. So kung ano po yung serbisyong pinagkakalob natin sa Diyos, ipagkaloob din po natin sa kapwa po natin. So by that, may ibig po natin ng Diyos natin. Ayun po. Napakaganda nga po ng paksa ng Ebanghelyo po nung Webes na yun, mga nakarang Webes, mga minamalay, mga taga-subaybay, sapagkat ito po ay tumutukoy nga po sa pag-uutos ng pag-ibig ng ating Panginoon. Yung may nagtanong sa kanya na alin ba yung una sa lahat ng mga kautusan. Yung pag-ibig nga po sa Diyos at sa kapwa. Pero sa 10 utos, di ba, mayroon pong 10 utos nga po yun, yung 3 doon para sa Diyos at yung 6 para sa kapwa. Kaya, pero ito nga po parang nagkaroon ng summarization, yung sa panahon po ng ating Panginoon Kristo, na ibinigay na po yung pinakadakila talaga. At hindi na po mahaba, para hindi na po tayo masyadong mahirapang sundin. Huwag kang makikiapid, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Kasi kung mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya gagawa ng masama. So, sinabi nilang doon ng ating Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa, katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito nga po yung nagiging batayan nga po natin, yung ating kapwa sa panahon po natin ngayon. Kaya ang ating pong Panginoon Kristo, siya po
nagkatawang tao, ang kanya pong pagka-Diyos ay ilagay po niya sa ating kapwa. Kaya ang Diyos nga po na hindi nakikita, atin na pong nakita. O hindi man tayo mismo, meron pong mga alagad na nakakita sa kanya, ano po. Kaya at ang buhay niya ay isang buhay na hindi po marangal, no? Hindi po mayaman, kundi siya po ay isang tao na nabuhay ng may karukhaan sa buhay. Yan po naging buhay ng ating Panginoon Kristo. Hindi po siya isinilang sa palasyo. Sa pagsilang pa lamang po niya, sa sabsaban na po kaagad, ano po, ang ating Panginoon Kristo. Hanggang sa kanyang pangangaral at sa kanyang kamatayan, nakita po natin punong-puno ng karukhaan at kahirapan. Bakit po ganun? Para po makita natin ng ating kapwa. Yan. Kaya sabi nga po ng ni Apostol San Pablo, paano mo maiibig ang Diyos na di nakikita kung yung kapwa mong nakikita mo ay hindi mo maiibig? Ano po? Samantalang sa batas ng ating Panginoon Kristo, pantay lang po sila. Nauna nga lang yung sinasabing sa Diyos. Ano po? Pero yun ay dalawa nga po sa mga dakilang utos, ang pag-ibig sa kapwa. Kaya sa ating pong buhay, mga minamahal na mga taga-subaybay, kahit saan po tayo lumingon, sa ating pong paglabas ng bahay natin, makakakita po tayo talaga ng mga kahirapan, ano po, ng buhay. At isa na naman pong paanyaya natin na paano ba tayong tutugon dun sa ebanghelyo na yon ng ating Panginoong Kristo, sa pananalita na ng ating Panginoong Kristo, ng utos ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Paano ba tayong mag-uumpisa ron? Yung bang tayo ay tama po yun, mananalangin po tayo, ano po? Ano bang idinadalangin natin? Kung tayo po ay nananalangin, ano po bang dinadasal natin? Baka po dinadasal natin, puro po pansarili lang. No? Ang isa pong tunay na nananalangin, ano po, ang kanyang dinadasal, ay hindi po para sa kanyang sarili, ano po. Higit sa lahat, sa kanyang kapwa, ano man yan, kahit sa isang magulang, ano po. Kung nananalangin yung magulang, hindi kung magdadasal yan, Diyos ko po, ilayo niyo po ang aking pamilya sa lahat ng sakit, ano po. Kung may magkakasakit sa kanila, ako na lang. Ganun po yan. Ganun po yung isang magulang, ano po. Ganyan din po ang higit na panalangin na dapat ating ialay, ano po, na tayo po, sa ating pananalangin, ang ating pong ipagdasal, Panginoon, bigyan niyo kami ng mga biyaya, grasya, kung paano niyo kaming magiging kasangkapan para tumupad ng inyong utos sa ngalan ng utos ng pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Ayan. Panalangin po natin na tayo ay makapaglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng ating kapwa. Kasi sa panahon natin ngayon, hindi naman natin nakikita ang Diyos. Literal, ano po? Sabi nga po, siya ay ating makikita, ang mukha po niya, ang mga mukha po ng ating kapwa, higit sa lahat yung mga mukha po ng kapwa nating nasa karukhaan. Sila po ang mukha ng ating Panginoong Kristo, ano po, na nasa ating kapaligiran. Napakahirap po nating, sabi nga, tulungan kasi minsan sila po makukulit, sila mababaho, pero yan po yung iniuutos ng pag-ibig sa atin, na tayo ay magmahal ng ating kapwa at tumulong sa ating kapwa. Yan po ang pinakadakilang kautusan ng ating Panginoong Kristo. Kung paano po nating ibigin ng Diyos, ito po ay sa pamamagitan ng ating kapwa. At sa ating pong pagpapatuloy, bigyang daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Ito po si Archbishop Socrates Villegas mula sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Bumabati sa ating mga tagapakinig ng Radio Maria 99.7 FM, Bring Christ to our homes. Makinig po kayo, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pabayaan natin ang Radio Maria ay maging kasangkapan upang maranasan natin na tayo mahal ni Jesus, tayo iniingatan ni Maria. God bless you all.
Nagbabalik po ang tunay na buhay maka-Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa impila ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sa ating pong pagpapatuloy, atin naman pong baliktanawin ang Ebanghelyo nung nakaraang Friday, June 9. Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos na may kabanata 35 hanggang 37. Iwalhati po sa inyo, Panginoon. At samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, ay nagsasalita siya ng ganito, paano masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ang nagsabi nang siya'y kasihan ng Espiritu Santo, winika ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa ipailalim ko sa iyong mga paa ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumatawag sa kanya na Panginoon. Paano ito magiging anak niya at malugod siyang pinakikinggan ng makapal na tao? Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. Ayun pong kwento nito, mga minamahal na mga taga-subaybay, ano po, ang ating Panginoon nga po ay nagbigay ng isang malalim na palaisipang pangangaral sa mga Hudyo, ano po, mga panahon na yon, na sinasabi niyang, na sinasabi ng Propeta David o ni Haring David na sinabi sa akin ng aking Panginoon na halika at lukas sa aking kanan. So kaya sabi ng ating Panginoon, paano masasabi na ang Mesiyas ay magiging anak ni David o anak ni Haring David? Kasi po, ito nga po ay manggagaling nga po. Ang ating Panginoon nga po ay galing po sa kalahian ni Huda. At si Haring David po ay napapabilang sa lahi ng ni Huda. Ano po? Isa sa mga lipi ng Israel. Kaya dito po, pinapasulyap na po o pinapakita na po ng ating Panginoong Jesucristo ang hiwaga po niya, ang kanyang pagiging salitang nagkatawang tao na sinasabi nga po ng banal na kasulatan, ano po, na ito ay isang malalim na misteryo po sa ating pananampalataya na Kristiyano Katoliko, ano po, sapagkat meron nga pong tayong sinasampalataya ng misteryo ng Santissima Trinidad, ano po, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. At doon nga po napapabilang yung pag-aaral na po nito, ang paksang ito, ano po. Ito po ay tinatalakay po ng ating mga dalubhasa sa mga kasulatan po ng ating inang simbahan, ano po. At ito nga pong pananalita ng ating Panginoong Jesucristo bilang pagpapakilala sa Kanya sa kapanahonang yon, na hindi po basta-basta po naabot ng pahat na kaisipan ng tao, ano po. Ito po'y napakalalim, mga minamahal ng mga taga-subaybay, kung paano pong ipinakikilala ang sinasabi pong salitang nagkatawang tao. Kaya gusto po natin malaman yan, maaari po tayong sumangguni po sa atin pong direktor ng Radyo Maria sa kanya pong araw-araw na pag-broadcast ng Catechism of the Catholic Church. Yung atin pong butihing direktor na si Father Raymond Cruz. Ano po, pwede po natin itanong tong paksang ito tungkol po sa salitang nagkatawang tao, ano po, na ito po'y hiwaga ng ating pananampalataya. Pwede po kayo tumawag doon o mag-text sa kanyang programa tuwing alas 9 po ng umaga, ano po, at meron pa pong rebroadcast yan sa mga alas 11 po ng gabi at alas 2 na madaling araw. Apo, yun yung pong matutunghayan kung ano man po magiging kasagutan po sa inyo, mga minamahal na mga taga-subaybay. At dumako po tayo sa pang Ebanghelyo ng Sabado. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos na may kabanata 12 talata 38 hanggang 44. Walhati po sa inyo, Panginoon. Winika niya ito sa kanyang pangangaral. Mag-ingat kayo sa mga eskriba na ibig gumala ng may mahahabang baro at pagpugayan sa mga liwasan, na ibig kunin ang mga pangunahing upuan sa mga sinagoga at ang maiinam na dako sa mga piging,
na lumalamon sa mga ari-arian ng mga balong babae at kunway nananalangin ng matagal, sila ang tatanggap ng lalong mahigpit na kahatulan. Umupo si Jesus sa tapat ng ingatang yaman at pinagmamasdan niya kung paano naghuhulog ng salapi sa ingatang yaman ang mga tao. Ang mga mayayaman ay naghuhulog ng malaking halaga. Lumapit ang isang dukhang balong babae at naghulog ng 2 maliliit na salaping tanso, katumbas ng 4 na bahagi. Nang magkagayon ay tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Tunay na sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong iyan ay naghulog ng higit sa lahat ng naghulog sa ingatang yaman, sapagkat silang lahat ay naghulog ng lumabis sa kanila, datapwat inihuhulog niya sa kabila ng kanyang karalitaan ang lahat niyang pag-aari, ang buo niyang ikabubuhay." Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, Purihin Kristo. kayo, Kristo. Sister Marjorie, ano nga po ang reflection lang natin? Ayan. Since yung susunod na na po natin ebanghelyo is yung God sent His Son. Ito nag-reflect sa akin dito yung si Jesus Christ, kung paano niyang buong-buo niyang ibinigay yung sarili niya para sa ating lahat. At yun nga, dahil mas higit po yung dukha na nagbigay, kasi kung ano yung meron sa kanya, yun po yung inihulog niya. So, kinumpare po niya dun sa mga tao na merong kakayahan na magbigay, pero ang ibinibigay lang ay yung sobra, kumbaga hindi prioritize sa mga mayayaman yung pagbibigay sa church. So, ganun yung nag-reflect sa akin, bro. So, yun nga po, yung paksang to, yung pong paghuhulog nung iba, sobra lang, no? Opo. Kaya nakakapagbigay sila. Pero yung balong babae, yung 2 kusing, kung tutusin, kailangan pa niya eh. Opo. Kumbaga, pag kinulog na yun, wala na siya eh. Wala na siyang pera. Pero dahil nga sa kanyang pagsunod, sa mga hinihingi po ng kanyang pananampalataya, siya ay buong puso niyang ibinigay yun. Kaya sabi ng ating Panginoon, siya ay naghulog ng lahat ng kanyang nasa kanya. Hindi yung labis lang. At yun nga po, ang reflection po natin sa ating pong pang-araw-araw na buhay, tayo po sa ating pang-araw-araw na buhay, nagigipit po tayo. Saan? Sa pera? Opo, po yan, common na po yan. Material. Nagigipit po tayo sa pera. Lahat po yata. Nagigipit sa pera kahit mayaman. Nagigipit. Kasi pag mayaman, marami ring utang yan. Kaya malaki rin ang pera kailang ibayad. Sa mga mahihirap, malitang utang, wala nang malaking trabaho, malaking kita, kaya gipit din. Pero pinag-uusapan po natin dito, yun pong ano ba halimbawa ng 2 kusing na yan sa ating pang-araw-araw na buhay? Yung kagipitan po natin, yung atin pong panahon. Yung panahon po natin sa Diyos. Ayun yung pong ating konting simpatiya sa Kanya, nagiging maliit na po, nagiging konti na po. Ayan. Kapos po tayo sa panahon para tayo po para po tayo makasunod sa lahat ng mga pinag-uutos ng ating Panginoong Diyos, na hinihingi po ng ating pananampalataya. Nagigipit po tayo dyan. Pero sabi nga po, pag sumikapan po natin, sa kabila po ng ating pagiging abala, yung ating pong pagsusumikap na ating pong oras, makapag-alay po tayo ng oras natin sa ating pong Panginoong Diyos. Lalo sigit po ngayong sa araw po ng linggo, gabi na po kasi ngayon, wala na po yung pero sa kinabukasan po, meron po namang mga pagdiriwang ng mga Santa Misa, ito po lagi namang ginagawa sa ating inang simbahan, Sabi nga po, kung gusto, may paraan, Pero kung ayaw talaga, tinatamad, maraming dahilan, So, yun po yung ating ibig na salamin sa atin pong ebanghelyong ito, na doon sa babaeng balo, na yung konting bagay na lamang sa kanya o kayamanan niya na dapat gamitin pa niya, ibinigay niya sa Diyos. Ito naman sa atin, hindi na siguro sa pera to, yung konting panahon na lang natin na siguro yun na lang ang time natin para mamasyal,
para makapag-bonding tayo ng pamilya natin. Pero dahil sa matagal na po panahon tayong hindi nakakadalo man lang ng Santa Misa, isisilip natin sa simbahan. Yun po yun, ayun po natin mailalarawan yung ibanghelyong to, sa atin pong kapanahunan. Kaya atin pong hinahangad at isinasamo sa atin pong pang-araw-araw na buhay, nabigyan po tayo ng lakas ng ating Panginoong Diyos na espiritualidad natin, espiritualidad ng ating buhay, na tayo po magkaroon po ng panahon at magkaroon ng lakas ng loob na tayo po lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng mga espiritual na sandali ng ating buhay. Napaka-importante po ito. Ito po ay katumbas po ng ating buhay. Yung ating pong pagsusumikap na lumapit sa Kanya sa pang-araw-araw nating buhay. At ito po yung kabuuan po ng ating pong pagtalakay sa pagbabalik tanaw sa ebanghelyo, mga ebanghelyo po ng ating liturhiya ng ating inang simbahan sa buong San Minggo na atin pong nabinasa po. At sana po nakapulot po kayo ng mga narinig po ninyo ang mga pananalita ng ating Panginoon Jesucristo at nakapagbigay po sa inyo ng mga konting kaunawaan sa ating pong pang-araw-araw na buhay. At amin po kayong inaanyayahan sa amin pong Facebook page. Paki-search lamang po Mistisismo. Paki-like lamang po ito at inyo na pong makikita ang aming mga paksa. Gawin din po sa youtube.com. Paki-search lamang po ang title ng aming paksa, Balik Tanaw, Pentecost Sunday. At inyo na pong makikita at mapapakinggan. At sa mga nais pong magbahagi ng kanilang mga sharings sa aming pong mga paksa at talakayan, mag-text lamang po kayo sa 0910-8191-692. At amin po itong ipapahayag sa amin pong mga susunod na pagsasahimpapawid. At sa pagtatapos po ng aming programa ay muli po namin kayong inaanyayahan na makibahagi po sa Marathon 2017 na ito po ay isang patuloy na pagbabahagi din naman natin upang magkaroon po tayo ng Radyo Maria sa bansang Iraq po. At naway patuloy po kayong sumubaybay at makinig sa susunod na programa dito pa rin po sa himpilan ng mahal na ina, ang Radyo Maria. Marami pong salamat. Ang pagbati po sa mga tropang tinabang ng Magalang, nagpapabati po sila, maligayang pag-inig po sa inyong lahat. Pinabati po namin kayo. At kay Sister Belen po na patuloy pong nakikinig sa programang Mistisismo. Magandang gabi po. At muli po sa kabuuan po ng ating programang Mistisismo, kami po ay nagpapasalamat at pansamantalang nagpapaalam sa inyong pakikinig. Ito po sa ating programang ang Mistisismo dito sa himpilan ng ating mahalay na, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ng kapayapaan. At sumayin niyo rin.